tanong ito. Ano po ang kasalanan na sa tingin ninyo ay pinakamabigat na nagawa po ninyo? Ano yung pinakamabigat na kasalanan na nagawa niyo na sa buhay niyo? Isipin po natin. Is it lying? Is it murder? Is it adultery? Is it rebellion against God? Ano po yung pinakamabigat na pwede niyong i-imagine na kasalanan na inyo pong nagawa? At pag sinabi ko pong inyo, kasama po ako doon, no? Sa akin din. Kasi habang pine-prepare ko po ang message na ito, yung pamagat po kasi ay the unpardonable sin. Ang kasalanan na hindi mapapatawad kailanman ng Diyos. The unpardonable sin. At ang ating pong text ay matatagpuan sa Matthew chapter 12 verses 30 to 32. Ang sabi dito, "Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Whosoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come." At doon po sa parallel verse na matatagpuan sa Book of Mark, chapter 3, verses 28 to 30, ang sabi dito, "Truly, I say to you." Yung word na truly, it means sa Greek, amen. Ang translation niya ay amen. Kung minsan, inuulit ng Panginoon, yung word na truly, 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 amen, amen. Yun ang ibig sabihin. So sa Book of Mark, sa Book of Matthew, hindi ginamit yung salitang truly, pero si Mark ginamit niya. Sabi niya, "Truly I say to you." Ibig sabihin, amen, amen. Ibig sabihin, totoo. Okay? "I say to you, all sin shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter, but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. Because they were saying, he has an unclean spirit." Mark 3:28 to 30. So, doon po sa sinabi na pangungusap na ito, mga talatang ito, ang tanong, is there an unforgivable sin? Meron bang unforgivable or unpardonable sin? Meron bang kasalanan na hindi kailanman mapapatawad ng Diyos? No? Now, in some measure, it is very surprising considering the greatness of the love of God. Di po ba? Parang ang sagot dito ay walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ang Diyos. Di ba? Kasi po, tignan po ninyo sa Mark chapter 3 verse 28, ang una ko pong nakita dito ay hindi yung hindi mapapatawad ng Diyos kundi kung ano ang pwede niyang patawarin. Kasi sa Mark chapter 3 verse 28, ang sabi niya, "Truly I say to you, all sin shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter." Imagine niyo po yung kabutihan ng Diyos. Sa umpisa pa lang, there is a solemn oath and promise of the Lord na sabi niya, all sins, lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng blasphemy that men utter shall be forgiven. It's an incredible statement, di ba? Ibig sabihin, pwede ka mag-blaspheme sa akin. Jesus is saying that. Sa history, and even sa panahon natin, ano pong pangalan ang laging nakakatanggap ng curse? It's the name Jesus Christ. Napukpok mo yung kamay mo, anong sasabihin mo? His name. Lalo na kung American ka. Di ba? Ang American laging ginagamit yung Jesus Christ. Di ba? Alam mo, nakasagasa ng aso, natapilok, may nangyaring masama, they always say Jesus Christ. Pero yung Jesus Christ na yon, sinasabi hindi panalangin, di ba? Hindi bilang panalangin or bilang isang pasasalamat, kundi it's a curse word, and that's blasphemy. Pero kaya bang patawarin ng Panginoon yun? Kaya nga, sabi niya dito
na ina-assert niya dun sa verse 28, yung lawak at yung lalim po ng pagpapatawad po ng Diyos sa mga tao sa kahit na anong blasphemy na gawin mo sa Kanya, including the Father and including the Son of God. No? And we know from the scriptures that Jesus came, bakit nagpunta ang Panginoon dito? Jesus came para magpatawad ng kasalanan. He came into the world to forgive sinners. At marami pong mga scripture sa Bible na nagte-testify na ang Diyos talaga ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pagpapatawad. Isa na lang po ay sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, na kung saan sinulat ito ni Apostle Paul, ang sabi niya, "It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners, among whom I am the foremost of all." Sa ibang translation, among whom I am the worst. So ina-acknowledge ni Apostle Paul that he was the worst sinner. Pero sabi niya, nagpunta ang Panginoong Hesukristo para patawarin ang lahat ng mga makasalanan. Patawarin ang lahat ng kasalanan kung saan ako ang pinaka makasalanan sa lahat. Yun ang sinasabi po ni Apostle Paul. At sa Psalms 103 verse 10, ang sabi, He has not dealt with us according to our sins. Hindi niya tayo tinatrato doon sa sukat ng kasalanan na ginagawa natin. Dahil kung halimbawa tinatrato niya tayo doon sa sukat ng kasalanan na ginawa, wala na po tayo lahat dito. Tupok na po tayo. Di ba? Nor rewarded us according to our iniquities. And 2 verses later in that same chapter na makikita natin doon po sa 12 to 13, ang sabi niya, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Tapos sa Micah chapter 7, 18 to 19, ang sabi niya, who is a God like you? Sino ang Diyos na kagaya niyo? Who pardons iniquity and passes over the rebellious act of the remnant of His possession. He does not retain His anger forever. Hindi po nagtatagal ang galit, no? Because He delights in unchanging love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. So, kung titignan po natin, pinatawad ang kasalanan, kinalimutan ang kasalanan as far as the east is from the west. At ang sabi po ng Book of Micah, ibinaon. Ibinaon sa kailaliman ng dagat. Okay? So, it is an assurance that God forgives sins, di ba? And we can see the amazing track record of God's forgiveness for all time. Makikita natin, even sa Old Testament, hindi natin kayang isa-isahin, pero napakarami record ng Diyos na nagpatawad. Abraham's lying is forgiven. Moses' murder is forgiven. David's lust and adultery and blood guilt, all forgiven. Jonah's rebellion, his defiance in running in opposite direction was forgiven. Di ba? You know, pag may pinagawa ang Diyos sa atin, at imbes na susunod ka sa direction ng Diyos, kundi pupunta ka pa sa opposite direction. Alam niya yung ganon. Kunyari, sabi ng nanay mo, pumunta ka sa kusina, kunyari, dinelay mo na, pumunta ka sa opposite direction, lumabas ka ng bahay. Okay? That is rebellion. Kasi hindi mo sinusunod yung pinapagawa sa iyo, that's rebellion eh. Okay? Eh ang sabi ng Bible, rebellion is like a sin of witchcraft. Alam niyo ba yun? It is like a curse. It is a sin of witchcraft. So si Jonah po,
nagkasala siya ng rebellion kasi may pinapagawa ang Diyos sa kanya, pero pupunta siya sa opposite direction. Imbes na gawin niya yung tama, gagawin niya yung mali. That is rebellion. Pero makita po natin, because of God's grace, God has forgiven him. And God has caused him to come back. Alam niyo, kung wala ang biyaya ng Diyos, yung rebellion ng bawat isa sa atin, hindi yung tutungtong tayo sa church, hindi na natin magagawa. Kung wala ang biyaya ng Diyos. Kasi He causes us. Yes, meron po tayong will, meron tayong free will, but He causes us to do His will. Philippians chapter 2 verse 13. Kung wala yung galing sa Kanya, ang banal na spirito na nag-uudyok sa atin, hindi natin kaya. Wala tayong kayang gawin. So makita rin po natin, even yung pinakamasama na hari. If you remember King Manasseh, a wicked king of Judah who sacrificed his son. Alam niyo po ba na sumasamba siya kay Molech? Pag sinabing sumasamba ka kay Molech, ibig sabihin, ang mga anak mo, pinapadaan mo sa apoy. Anong ibig sabihin? Ino-offer mo siyang buhay na sinusunog. What a wicked thing to do, di ba? Na because of your religion, because of your faith, na in order to please God, yung God nila, si Molech, kailangan yung anak ko, kunyari, ganyang kalaki kay Luna, o baby, ilalagay dun sa, kasi ang statue niya yung may nakaganon na kamay. Ilalagay, susunugin. Okay? Yan po ang pagsamba kay Molech. So, si King Manasseh, ganun ang ginagawa niya. But God forgave him. In-extend yung life niya. Di po ba? Kaya nga, all manner of sin and blasphemy will be forgiven, yung sabi ng Panginoon. Lahat ng uri ng kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Kasi makikita mo yun sa listahan ng napakaraming tao na nagkasala. That's why heaven is going to be filled with repentant. No? Repentant, ibig sabihin mga nagsisi. Ang langit ay punong-puno ng mga makasalanan na nagsisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Lahat ng mga tao na nag-commit ng adultery, fornication, homosexuality, lying, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga mamamatay tao, punong-puno ang langit nun. Bakit? Because they were forgiven. If they were forgiven. If they surrendered their lives to the Lord. Okay? Baka mamaya sabihin nyo, sabi ni Pastora, lahat daw lang makasalanan. No, I'm not teaching universalism. Kasi ang universalism ganun na lahat, okay, lahat okay sa Diyos. No. Kaya nga sabi, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me, like you, like me. Lahat tayo in some way. Hindi ka pumatay ng tao, ang dami mo nang pinatay sa pamamagitan ng chismis mo. Di ba? Hindi ka pumatay, pero ang dami mo nang pinatay sa isip mo. Ang dami mo nang winish na sana patay na ang taong ito para hindi ko na siya nakikita. Okay? So madami po tayo mga karumihan sa buhay natin. At tayo lang ang nakakaalam nun. Tayo lang. At ang banal na espiritu na nag-uudyok sa atin dahil siya lang ang nagsasabi na anak, mali. Mali ang ginagawa mo. At pasalamat ka kung naririnig mo pa yon. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Kasi kung di mo na naririnig yon at pinatigas mo ng iyong puso, ano nang mangyayari sa iyo without the grace of God. So yun po yung sinasabi sa verse 32a, whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Grabe. Grabe talagang Panginoong Jesucristo. Parang sinasabi niya na, okay, lahat kayo mula noon hanggang ngayon. Sige, i-curse nyo ako. Sige, lahat ng masasama sabihin nyo sa akin, I will forgive you. Ibig sabihin,
patatawarin tayo ng Diyos. If we ask Him, of course. Tapos doon sa parallel account ni Mark, sa verse 28, sabi niya, all sins, truly I say to you, ulitin ko na naman, all sins shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter. Diba? Alam niyo mga tao, pag galit na galit, no? Sinasabi nila sa kanilang mga sarili, ay, itatatak ko to sa bato. Galit ako sa taong ito kapag sinabing, itatakwil kita. No, kunyari, sa pamilya, sabi ng tatay, pagka sumuway ka, itatakwil kita. Huwag mo nang isipin na anak mo ako. Diba? Ganun yung sinasabi ng mga magulang ko minsan. Pero kapag ka nakita ang apo, pinatawad. Diba? Kadalasan din eh. Pag nakita na yung apo, patatawarin na. No? Pero ang Diyos ko hindi. Pag sinabi niyang hindi, hindi. Kapag sinabi niyang it will not be forgiven, it will not be forgiven. Ngayon, ang tanong ngayon, tanong ko din ito at alam ko tanong nyo din ito. Am I forgivable? Am I pardonable? Kasi maaaring may ginawa ka na kasalanan na sa isip mo, kaya pa kaya akong patawarin ng Diyos? Ligtas pa kaya ako? Di ba ko minsan, am I committing the unpardonable sin? Kasi di ba, ganun ko minsan eh. Kinomit ko na kaya yung kasalanan na kailanman hindi mapapatawad ng Diyos. Am I committing the unpardonable sin? Kasi yan po ang concern ng maraming mga tao na natatakot sila na baka na-commit na nila yung unpardonable sin at hindi na sila makalapit sa Diyos. No? Distress sila, worried sila. Pero alam nyo, if you are distressed about that, if you are worried about that unpardonable sin na iniisip mo, isa itong palatandaan that you did not commit it. You did not commit it. Why? Because the Holy Spirit is convicting you. It is bothering you. No? Ibig sabihin, anak ka ng Panginoon at naririnig mo pa yung kanyang tinig. Pangalawa, what is the unpardonable or unforgivable sin? Pupunta tayo doon. No? Kasi yung kanina, meron bang unpardonable sin? Anong sagot doon? Is there an unpardonable sin? Sabi ng Bible, yes. Definitely yes. Meron bang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos? Kasi tayo, sasabihin natin, oo, meron. Yung iba sasabihin nila wala. 'Di ba? Ibig sabihin lahat pwedeng patawarin ng Diyos. Pero based dun sa atin kung talata kanina, meron. 'Di ba? Meron. Okay, now what is the unpardonable or unforgivable sin? The answer from the text is blasphemy against the Holy Spirit, verse 32. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Tignan nyo po Kaya nakikita natin na talagang may Trinity. May Trinity. Merong God the Father, may God the Son, and God the Holy Spirit. Pag titignan mo, parang ang ranggo, pinakamataas ang Ama sa lahat. Secondary, third. Parang ganun yung pananaw natin. Pero nakikita natin yung 3-in-1 and equality. Why? Imagine, lahat ng uri ng blasphemy pwedeng patawarin. Pero sa Holy Spirit, hindi pwede. Okay. Hindi pwede. When you commit this, ang sabi ng Mark chapter 3 verse 29, but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. And because of that, you will experience eternal flame. Hindi yung kanta, kundi talagang mararanasan mo yan. No? Yung eternal sin Okay, so I would like to, gusto kong ilinaw. First, what it is not. What it is not. Ano ba itong unpardonable sin? Ano yung hindi ito, okay? It is not the big sins.
Yung mga malalaking kasalanan. It is not sexual sins. Is it the big sexual sin? Adultery? Homosexuality? Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:9-11, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Diba sabi dito? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, idolaters, adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Sabi niya. Pero sabi niya sa verse 11, and such were some of you. Ganon kayo, kailan? Noon. Okay? And such were some of you, but you were washed. Ganyan kayo noon. Yung mga binanggit kanina, lahat yun, no? Na immorality at lahat, ang sabi niya, hindi pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, itinuloy yun na Apostle Paul. Ganyan kayo noon. Pero, ang sabi niya, hinugasan kayo, you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Kaya yung kanta natin, are you washed? Diba? If you were washed with the blood of the Lamb, you are saved. Sometimes we stumble, but we were washed with the blood of the Lamb. Nagkasala ka, bangon ka. Okay? Kasi baka dumating sa panahon tumigas na yung puso mo, tumigas na lahat, no? So it is not the big sexual sins because we see in the Bible teaching us that they can be forgiven. Example, si David. No, grabe yung lust niya and adultery, kaya niyang pumatay. Di ba? You know, sometimes yung lust ng isang tao, because lust is, ano ba yan? Hindi lang sexual kasi ang lust eh. Lust is wanting or desiring something that doesn't belong to you. Di ba? Asawa ng ibang tao, she doesn't belong to you, he doesn't belong to you. Di ba? Ganun yun. And David, who committed adultery, no, was, forgiven. Pinatawad siya. Bakit? Humingi siya ng tawad. Diba? It is not also murder. Okay, may pinatay akong tao. Did I commit an unpardonable sin? Hindi ko sinabi na pumatay kayo ng tao. Ang sinasabi ko lang, it is not this. Hindi ito yung murder. Because Moses, David, and even Paul committed murder. Pero, ang sabi ng Bible, ang good news dito ay pinatawad po sila ng Panginoon. And if God forgave them, kaya niya po tayong pagtawarin. Sa kung kahit na ilan ang na-murder mo ng mga langgam, mga ganyan. No? No, ang sinasabi ko lang po ay hindi yun yung unpardonable sin. And definitely, it's not also denying Jesus. Kasi ang sabi ng Bible, if you deny me, here, I will also deny you. That is before, before salvation. Because if we remember, si Peter, ano ginawa po niya? He denied the Lord Jesus Christ. Napatawad po ba siya? Napatawad siya. Bumalik siya sa Panginoon, di ba? Napatawad siya. So that was Peter. Ngayon, kung hindi po ito, yung unpardonable sin, what is it? Ano yun? In Matthew chapter 12, babalik po tayo sa Matthew chapter 12, doon sa atin pong teksto. Babalik tayo doon sa Matthew chapter 12, yun pong narinig po natin nung Sunday. Because ito po yung context. No? This was the context. Doon po sa Matthew chapter 12, verse 22, na ang sabi niya, a demon-possessed man who was blind and mute was brought to Jesus. Di ba? Meron pong blind and mute na dinala kay Jesus Christ and He healed him. So that the mute man spoke and saw. Nakakita siya. Tapos yung mga tao na-amaze sila, di ba? So sabi nila, ito ba ang anak ni David? Is this the son of David? Merong dalawang response doon, di ba? Nasabi niya, ito ba ang anak ni David? Therefore, sa puso nila, baka ito na yung Messiah. Pero sa kabilang banda, meron po yung mga Pharisees, mga scribes, Pharisees, religious leaders, and they said, ang taong ito ay nagpapalayas ng demonyo
sa pamamagitan ng hari o prinsipe ng mga demonyo. The prince of flies, Beelzebul, the ruler of the demons. And verse 25 says, and knowing their thoughts, Jesus said to them, any kingdom divided against itself is laid waste. Any city or house is divided against itself will not stand. So sinabi ni Jesus Christ, simple. Diba? Simple lang. Ano sabi niya? Ang isang kaharian na nahahati, ang bahay na nahahati, hindi tatayo. Sige, imagine niyo yung bahay niyo, hati. Kunyari, ang nanay niyo. O sige, kunyari, mag-asawa kayo, may dalawa kayong anak. Sabi nung nanay, magkagalit kami ng tatay mo, huwag mo siyang susundin. Okay? Sasabihin naman nung lalaki, magkagalit kami ng nanay mo, huwag mo siyang susundin. Okay? Imagine mo anong klase yung bahay. And even yung gamit, hatiin nyo lahat. Di ba? Paano yun? O sige, hatiin natin hanggang dito ka lang, huwag kang lalampas dito. Ikaw, dito ka lang, huwag kang lalampas. Yung rep, hatiin natin, dun ka sa taas, ako sa baba. May imagine nyo po yan. Okay, yun ang sinasabi po ni Jesus Christ. Ang isang kaharian, ang isang syudad, at ang isang tahanan na nahahati sa kanyang sarili, hindi tatayo. Kaya ang sabi niya, kung si Satanas, pinapalayas niya si Satanas, hinahati niya yung sarili niya, di ba? Okay. So, if by Beelzebul cast out, sabi niya, kung ako, sabi niya, by Beelzebul cast out demons, by whom your sons cast them out? Because they were teaching also exorcism. No? Yung children dito, yung estudyante. Okay? But if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. Or can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? Karugtong ngayon po itong text natin ngayon, kaya binasa ko. Kaya nga ang sabi niya sa verse 30, he who is not with me is against me. Sino man na hindi ko kasama ay laban sa akin. At sino man ang hindi nag-gather, sabi niya, nag-scatter. Di ba? So, pinapakita po dito yung commitment natin din sa Panginoon. And then, itinuloy nga po sa verse 31 hanggang sa verse 32. Ngayon, bakit niya po nasabi ito? Tignan po natin yung parallel verse doon po sa Mark chapter 3. Tignan po natin yung Mark chapter 3, 28 hanggang 30. Ang sabi niya dito, bago ko po basahin yon, tignan po natin muna dun sa verse 20. Kasi po sa iba-ibang account, pinapakita po kasi dito na na iba-iba yung parang focus po ng mga writers, kagaya ni Matthew, kagaya ni Mark. Si Mark, diretso yun eh. Sabi ni Mark, sa verse 20, and he came home and the crowd gathered again. So, dito, implied na marami na pong mga ginawang himala si Jesus Christ. Meron na siyang mga pinalayas na demonyo, okay? He came home and the crowd gathered again to such an extent that they could not even eat a meal. Sa dami ng tao na lumalapit kay Jesus Christ. Ngayon, sabi dito sa verse 21, when his own people heard of this, they went out to take custody of him, for they were saying, he has lost his senses. No? Okay. Kasama na po dito yung pagpapalayas ng mga demonyo at lahat. Ngayon, yung own people na tinutukoy po dito, ito yung friends and family. Yung closest to the Lord Jesus Christ. So, ang sabi nila, nawawala na siya sa bait. Ibig sabihin, he is crazy. Kaya he has lost his senses. So parang gusto nilang kunin kasi nga nawawala na siya sa sarili niya. Parang gano'n. Okay? So yun ang tingin ng family niya at friends sa kanya. And then, sa pangalawang banda naman, ang mga scribes, verse 22, the scribes who came down from Jerusalem were saying, he is possessed by Beelzebul,
and he cast out the demons by the ruler of demons. And he called them to himself and began speaking to them in parables. Yung kagaya po dun sa binasa natin kanina. Inulit po yun. So, sino po ba yung mga scribes? Anong trabaho ng mga scribes? Ang mga scribes, nag-aaral po sila ng salita ng Diyos, at ang ginagawa nila, they copy the Word of God. Sinusulat nila. Sa kasusulat nila, di ba nila mamaster kung ano ang nakasulat sa Bible? Di ba nila nakikita na si Jesus Christ nga ang Messiah? Hindi ba mulat yung mata nila? Alam nila na nandun sa Pentateuch o sa Torah na si Jesus Christ yung katugunan ng prophecy. He is the prophecy fulfillment. Lahat ng ginawa niya. Wala naman siyang ginawang masama. Pero, nagpapalaya siya ng demonyo, nagpapagaling siya ng may sakit, nagpapatawad siya ng mga makasalanan. Anong tawag mo sa kanya? Kung ikaw ang scribe, kung ikaw ang Pharisee. No? And lahat ng himala, nakikita mo na sa harapan mo. Anong sasabihin mo sa kanya? Inaalihan siya ng demonyo? You know, Nicodemus was honest enough to admit na si Jesus Christ, maaring siya na. Kaya nga lumapit siya kay Jesus sa gabi, di ba? Sabi niya, Lord, wala akong makakagawa ng mga bagay na ito kung hindi siya galing sa Diyos. Ibig sabihin, he is acknowledging that Jesus is really came from God. Pero ito pong mga Pharisees, mga scribes, mga religious leaders, hindi po nila matanggap yon. Bakit? Takot sila sa mga posisyon nila. They don't want to be overshadowed by the Lord Jesus Christ. To the point na sila yung nagpa-crucify sa Kanya sa cross. Crucify sa cross. Okay. Ibig sabihin, namatay si Jesus Christ sa cross. Because of that. Why? Harap-harapan nakita nila kung sino si Jesus Christ, anong ginagawa ni Jesus Christ. And yet, sasabihin nila na inaalihan ng demonyo si Jesus Christ. May narinig na po ba kayong tao na nagsabi na si Jesus Christ ay demon possessed? Meron na po ba? Meron na? Meron na kayo narinig? Na sinabi ng ibang tao na Jesus is demon possessed? Ako wala pa. Pwede silang mag-curse. But to tell that he is demon possessed, wala pa po ako naririnig. Ayaw ko lang sa mga ibang lugar. Pero ako, personally, wala pa po akong narinig. Kaya punta tayo sa verse 28 to 30. Truly I say to you, all sins shall be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. Because they were saying, he has a demon. He has an unclean spirit. Yun po yung konteksto, no? Yun ang reason. Yun ang binanggit po ni Matthew at itinuloy po ni Mark. Bakit niya nabanggit yun? Dahil sinasabihan na siya po ay merong jablo sa kanyang sarili. Because in Matthew, makikita natin that Jesus already displayed God's power. Diba? Kumbaga wala. Kumbaga, ano pa ba? Ano pa bang tanda? Ano pa bang signs and wonders na dapat kong gawin para maniwala kayo na ako ang Messiah, na ako ang anak ng Diyos, na ako ay Diyos? Ano pa? Ano pang sign? What signs should I show you in order for you to be convinced that I am He? Diba? Diba mayroong part sa Bible, di ko lang alam yung exact scripture, na sinasabi ng mga Pharisees na, wag nyo na, sabi niya, how long will you keep us in suspense? Diba sabi niya? Tell us if you are really the Son of God. Tapos ang sabi ni Jesus Christ, I told you. Diba? But you do not believe. Hanapin nyo na lang, unasan yun. Pero sabi niya, I told you. Ibig sabihin, sinabi ko na. Paulit-ulit sinabi ko na. Pero, hindi kayo naniniwala. No? At ang sinabi pa,
na yung miracle working power ni Jesus Christ galing kay Satan. But Jesus is communicating to the people that He is really the Messiah. He is really the Son of God. Yun ang kino-communicate ni Jesus sa time noon. Yun ang reason bakit siya gumagawa ng signs and wonders. No? Now, what is it? Blasphemy is a verbal sin. Something you say which flows from the heart. Okay? Blasphemy is a verbal sin that flows from the heart. Kasi blasphemy, ibig sabihin, binigkas mo. Pero, is it accidental? Ay, sabi mo, nabanggit ko ganito. Is it accidental? No, something that flows from within. Yun po ang blasphemy. Sa case na ito, makikita natin yung kung ano ang nasa puso ng mga Pharisees. Bakit? O, basahin ko na yung verse natin sa Sunday. Babasahin ko lang naman. So, ang sabi niya dito sa Matthew chapter 12, either, sabi niya dito, kasi magkasunod ito eh. Kaya may pamagat, hinati-hati yan ng tao, hindi po yan, ano ba yan? Hindi po inspired yan, yung mga divisions na yan. Okay? Dahil ang Bible sinulat, wala pong mga title. Okay? Wala yung mga topics na to. Sabi ng verse 33, either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you being evil speak what is good? For the mouth speaks out of that which fills the heart. The good man brings out of his good treasure what is good, and the evil man brings out his evil treasure what is evil. But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Okay, sa part na ito, kaya ako sinasabing blasphemy is a verbal sin that flows from the heart. Kasi sinasabi ni Jesus Christ dahil alam niya ang isip at puso ng mga tao. Ang sabi niya sa mga Pharisees, kasi evil yung heart nyo. Kaya lumabas yun. Di ba? Di ba kahit sa tao? Minsan kahit joke-joke lang. Panggaling yun sa... Pag totoo yun, sa heart mo, lumalabas yun kahit di mo sinasadya. Di ba? Kaya ako minsan yung hinanakit, lumalabas, nakakalkal. Sa mag-asawa, kinakalkal nyo yung nangyari noong 1998. Ano ba kayo? Di ba? Hindi tayo dapat ganun. God has forgiven us and therefore we should forgive one another. No, para halimbawa, sige, bati na tayo. Kunyari, mag-best friend kayo. Nagkasala yung kaibigan mo kasi chinismis ka niya. Yung ganun. Kaya chinismis ka niya, insecure siya. Parang ganun lang yun di ba? Nag-ayos kayo ngayon. Pero once in a while, nakikita mo, andun pa rin yung inggit. Bakit? Lumalabas yun sa bibig. Kaya be careful. And also watch out. So, what is it? It is willful unbelief. Yun po yung blasphemy. Yung words na lumalabas sa'yo, galing sa willful unbelief ng mga Pharisees. Okay? Ang sabi po ng mga theologians at Bible scholars, ini-interpret nila ito na it is not, it is not accidental, it is not a slip of the tongue, or an accidental thought, but a deliberate, ibig sabihin sinasadya mo. Diba kasing sinasadya sa hindi eh. It is deliberate, it is ongoing, ibig sabihin nagpapatuloy, and ibig sabihin walang stop eh, ongoing, okay? Deliberate, ongoing, and willful rejection of God's grace. The particular case of blasphemy that we see in Matthew chapter 12 and Mark 3 is unique. Unique po to. Kasi sino pong guilty party dito? The Pharisees. Sila yung guilty party.
a group of Pharisees who had witnessed so many miracles in front of them by the power of the Holy Spirit. Diba? By the power of the Holy Spirit. And yet, they claimed that he was possessed by the prince of demons. Okay? So the blasphemy of the Holy Spirit is willful, wide-eyed slandering of the work of the Holy Spirit. No? It is attributing to the devil what is undeniably God's. Kitang-kita. Okay. So para po sa akin, this is a unique kind of blasphemy. Why? Hindi naman tayo Pharisee noon. Jesus walked among them. No? Yet they deliberately chose to deny the truth and slander the Holy Spirit. No, hindi lang willful, no, kundi persistent rebellion. Okay? Nothing will ever change their minds. Walang magpapabago sa isip nila. O sige, kahit na, di ba, naaalala nyo po nung sinusundan nila si Jesus Christ? Tapos nakarating si Jesus Christ sa synagogue. Tapos alam nila na mapapagaling ni Jesus yun, di ba? Alam na nila eh. Imagine that. Alam na nila na kaya ni Jesus na pagalingin yung deaf and mute. And yet, nag-decide na sila sa heart nila that we are not going to believe. Di ba? Nag-decide ka na eh. That is blasphemy, persistent rebellion. Okay? Ngayon ang tanong, why the Holy Spirit? Bakit yung blasphemy of the Holy Spirit ang unpardonable and unforgivable? Bakit hindi kay Jesus? Bakit hindi sa Father? Diba? Bakit the Holy Spirit? You know why? Kasi nga po, unique ang role po ng Holy Spirit sa salvation at sa buhay po natin ng mga Kristiyano at mga tao ngayon. The Father planned salvation. Jesus accomplished salvation. And the Holy Spirit, no, is the one who convicts us unto salvation. Okay, sige, plinano ng Ama ang salvation dahil mahal niyang sanlibutan. Anong plano niya? O sige, ikaw, gaddasan, ikaw ang ipapako sa krus. Jesus accomplish the salvation. Kaya ang sabi ng Biblia, lahat ng lalapit sa akin, hindi ko itataboy. Sino man ang manampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You know why? Jesus accomplished salvation eh. Pero nung namatay si Jesus Christ, He rose from the dead, umakyat po siya, bumalik po siya sa Ama and seated on the right hand of the Father. At ang promise po niya sa mga disciples niya, I will send the Holy Spirit. Siyang magko-comfort sa inyo, siyang teacher nyo, siyang mag-enlighten sa inyo, siya lahat. He is here. Nung tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, ang nanahan sa atin ay ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong paiyakin ang banal na Spirito na nakatira sa'yo. Kailan umiiyak ang Holy Spirit? Kapag nagkakasala tayo. Kapag ang kataong ito kung saan mo dinadala. Saan mo dinadala yung sarili mo? Anong ginagawa mo sa sarili mo? Kapag ang ginagawa mo sa sarili mo at pinupuntahan mo, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, you are grieving the Holy Spirit. No? So bakit ang sinasabi the Holy Spirit? Because He is here. At yung kapangyarihan po na magpalayas ng demonyo, yung kapangyarihan ng Panginoon bilang tao nung time na yon, it is through the power of the Holy Spirit. Therefore, yung Holy Spirit na may kakayahan na
bumuhay ng patay, maglahat-lahat. Kapangyarihan yun ng Holy Spirit eh. Because Jesus was there, alam natin, God the Son, hindi pa siya napapako sa krus. Pero ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay nandoon. At sa panahon po natin ngayon, it is the Holy Spirit who shows us what is wrong. Alam mo, minsan nga merong mag-aas ng advice. Actually, bago ka palang mag-aas ng advice, alam mo na sagot. Kung Christian ka, alam mo na. Kaya ka lang nag-aas ng advice kasi gusto mo ng kakampi. No? Gusto mo kakampi mo. Kasi ang sasabihin mo lang, yung sa'yo. Diba? Pero actually, kahit nga mga estudyante, diba? Mag-aas ako ng advice. Bumabagsak na kasi ako eh. Tama ka na, Alam mo na yan. Kunti lang. Gagawa lang ako ng scratch paper. Diba? Kung Kristiyano ka, di mo magagawa. You know why? Alam mo na sagot. Okay lang po mag-cheat. Kasi finance eh. Baka ako bumagsak eh. Diba? Sometimes matitem ka kahit na Kristiyano ka. Pero alam mo, bago mo palang sabihin yun, alam ko kung Kristiyano ka, the Holy Spirit is already there. Mali yan. Yun nga lang may pinapagawa ang Lord sa'yo or may pinapagawa ang pastor sa'yo that you willfully ignore. That is rebellion. Why? Because he has put the pastor in the church. Diba? Or he has put leaders in the church. There is always a dividing line between friendships, relationships in the family, and being leaders of church. Okay? Huwag kayong masyadong, kasi yung pastor yung tatay ko, kahit na anong gawin ko. Hindi gano'n. Kasi elder naman yung aking tatay, kung paano mo nalang i-treat. No, it's still, hindi ko alam ba't ako napunta doon. But, ang sinasabi ko lang is, the Holy Spirit has a very, very big role sa ating buhay. Okay. So gusto ko pong i-clarify for my conclusion. Number 1, the blasphemy against the Holy Spirit was specific to the Pharisees' situation. Cannot be duplicated today. Why? Because Jesus Christ is no longer on earth. And no one can personally see Jesus performing a miracle and then attribute that power to Satan instead of the Spirit. Okay. Pangalawa, the only unpardonable sin today is continued unbelief. There is no pardon for a person who dies in his rejection of the Lord Jesus Christ. Diba? Halimbawa, nagpe-preach ka ng gospel, sinasabi ng pastor na kung gusto mong tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay, gusto mong mag-repent, pinatigas mo yung puso mo, you reject Christ. At paglabas mo ng pintuan, namatay ka, unpardoned ka. Diba? Hindi ka napatawad, therefore, hindi mo makikita ang Panginoon. Pangatlo, the Holy Spirit is at work in the world, convicting the unsaved of sin, righteousness, and judgment. Makita natin yun sa John chapter 16 verse 8. Tignan na lang po ninyo. So if a person resists that conviction and remains unrepentant, then he is choosing hell over heaven. Kasi kino-convict ka nung time na yun, hindi ka pa nag-accept sa Panginoon. Baka mamaya yun na yung last mo. Kasi kino-convict ka ng Lord na lumapit sa Panginoon, na mag-repent of your sins to come to the Lord Jesus Christ, and yet pinatigas mo yung puso mo. Hindi mo alam, last mo ng hininga yun. Wala naman kasi makakapagsabi kung gaano kahaba ang buhay natin dito sa lupa. Amen? Wala. Nakikita-kita tayong ganito. Sometimes, we take for granted each other. Di ba? Minsan, we take each other for granted.
Kasi araw-araw nakikita mo, yung pamilya mo, araw-araw nakikita mo. Cellphone ka ng cellphone, wala kang panahon para tumingin sa nanay mo, sa tatay mo, I mean, sa friends mo, di ba? We take each other for granted. Malalaman mo na lang yung kahalagahan ng mga bagay-bagay pag nawala na. Malalaman mo na lang yung importance ng isang tao kapag wala na. Di ba? Number 4, God has provided for our salvation in His Son. Yun po ang kabutihan ng Diyos. He provided. No? In the book of Genesis, nung nagkasala ang tao, ano pong ginawa? Si Adam and Eve, anong ginawa nila? Nagtapal-tapal sila they sowed fig leaves para takpan yung kanilang kasalanan, para takpan yung sarili nila. Tama? Yun ang ginawa nila. Anong ginawa ng Diyos? Pumatay siya in order to cover them. There should be something na mamamatay para i-cover. And that points to the salvation na binigyan ng Panginoon. Na si Jesus Christ, para makoveran yung kasalanan natin, kailangan mamatay siya sa krus. Hindi pwedeng salvation sa tahi-tahi mong good works na fig leaves. But in the complete work, the accomplishment of the Lord Jesus Christ on the cross, God has provided us our salvation. Forgiveness is found exclusively in Jesus Christ. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. I am the way. I am the truth. I am the life. All other else, ano siya? Maling daan. Lies. To reject the only Savior is to be left with no means of salvation. And to reject the only pardon is obviously unpardonable. That's why for me, that is the unpardonable sin that we can commit today. Okay. And number 5, God forgives us. Many people fear that they have committed some sin that God cannot or will not forgive, at wala na silang pag-asa kasi lahat na yata ng masasama na gawa ko na kaya pa kaya akong patawarin ng Diyos. Nakarinig na ako ng ganito, napaiyak ako. Merong time noon na evangelistic crusade namin sa Pilipinas. Talagang may tao na nagsabi nito, napaiyak talaga ako. Sabi niya, sa sobrang dami ng kasalanan ko, kaya pa ba akong patawarin ng Diyos? Ay, ewan ko ba't naiyak ako? Because I remember that time. Ibig sabihin yung taong yun, yung sinabi lang niya na yun, he is acknowledging of his helplessness. He is acknowledging that he needs a savior. Diba? Naalala ko lang yun, ewan ko ba? Pero alam niyo kung gaano man kalaki ang kasalanan, I want to say this to you. Gaano man karaming kasalanan, gaano man kabigat, kasi tingin mo, gaano man karumi, kung maaaring narurumihan ka sa sarili mo, walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin. 1 John 1:9. If you confess your sins before God, He is willing to forgive you, to cleanse you from all unrighteousness. Kaya kang patawarin ng Diyos sa Kanyang tubig. At sa ating pong kalagitnaan, kung meron po sa mga oras na ito, you are haunted by guilt. May mga kasalanan na bumabalik-balik sa inyong isip. That is the devil. But if you have not repented, that is the Holy Spirit. Convicting you to stop that sin. Hindi yan makakabuti sa iyo. Only God knows. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for this time. We thank you for your Son Jesus Christ who died on the cross to bear our sins, to bear the heavy punishment for us, O Lord.
And thank you for the conviction of the Holy Spirit. Thank you for guiding us, for teaching us the way, and leading us in the right path. Father, thank you, Lord, for this time. Bless this congregation, Lord, and bless each one. And Lord, put into light, Lord, whatever hidden sins that we have in our hearts. And by your grace, Lord, we claim your forgiveness for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.